Mga krimen sa digmaan, peking siyensya, mga nakamamatay na side effect at ang madilim na katotohanan kung gusto ka ba talaga nilang gumaling. Ito ang mga pinakakabaliw na sabwatan ng malalaking pharmaceutical companies na napatunayang totoo. Numero 14. Sinisisi ng corporate media ang opioid epidemic sa mga dayuhang drug cartel at nagsisinungaling tungkol dito. Nagkutsabahan ang malalaking pharmaceutical companies at pamahalaan ng Amerika para kumita mula sa adiksyon at kamatayan ng halos isang siglo. Nagsimula ito noong ikalawang digmaang pandaigdig sa isang lalaking si Harry J. Anslinger, ang tunay na arkitekto ng war on drugs. Pero ang tunay niyang laban ay sa mga drogang hindi niya at ng mga kaibigan niya mapagkakakitaan. Dahil galit na galit si Anslinger sa droga, siya ang unang commissioner ng Federal Bureau of Narcotics. Nanatili siya sa posisyon at namuno sa ilalim ni Herbert Hoover, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower at John F. Kennedy sa loob ng 32 taon. Malinaw na siya ay masigasig na tagapagtaguyod ng pagbabawal, ngunit may mas malalim pang dahilan dito. Ayon sa aklat ni Norman Ohler na Tripped, Nazi Germany, the CIA, and the Dawn of the Psychedelic Age, naisara ni Anslinger ang isang malaking kasunduan noong 1939 habang nagaganap ang ikalawang digmaang pandaigdig, 2 taon bago sumali ang Amerika. Tinuro ng mga kamakailang labanan na palaging naantala ng digmaan ng supply chain, lalo na ang mga gamot. Lalo na, isa sa pinakamahalaga at pinakamapanganib na gamot ay ang mga opiate. Si Anslinger, na sa kabila ng kanyang maraming pagkukulang ay hindi nauubusan ng katalinuhan, ay naisip na panahon na lang ang hinihintay bago bumagsak ang supply chain ng opyo dahil sa digmaan. Kaya nakipagkasundo siya sa industriya ng parmasyutiko ng Amerika na mag-invest ng malaki sa paggawa at pag-iimbak ng maraming gamot. Sapat ito para matustusan ng US at lahat ng kaalyado nila sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pinagsamang pondo ng publiko at pribadong sektor sa Amerika ang nagtulak sa produksyon ng opyo sa Iran, Turkey at India sa matinding antas na nagdulot ng napakaraming mapanganib na kayumangging ginto. Noong 1942 isang taon matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor at pagpasok ng Estados Unidos sa digmaan, nakuha ni Anslinger ang kanyang balikpuhunan. Mahigit 300 tonelada ng opyo ang inangkat sa US, dinala ng 10 truck sa Fort Knox at binantayan ng mga armado ng machine gun na ahente ng Federal Bureau of Narcotics ni Anslinger. Mula ron, ipinadala ito sa mga kumpanyang parmasyutiko para gawing gamot na opyo. Ang maagap na aksyon na ito ay naging lubhang kumikita. Lahat ng kaalyado ng Amerika ay nauwi sa pagdepende sa mga opyo ng Amerika para sa kanilang mga pangunahing pangangailangang medikal sa digmaan. Ang Big Pharma sa US ang naging tulak ng droga ng mga kaalyado. Paano nasangkot ang mga Nazi? Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig, ang departamento ni Anslinger ang namahala sa regulasyon ng ilegal na narkotiko sa ilang bahagi ng Alemanyang na dinatsify ng mga kaalyado. Doon, siya at ibang opisyal ng Amerika ay nalaman ang patakaran ng Nazi sa kontrol ng droga. Epektibo ang mga ito sa papel, pero kadalasang ginagamit ang mga batas na ito para ikulong ang mga Hudyo sa maling paratang. Ginamit ni Anslinger ang mga patakarang ito sa pagbuo ng mungkahi niya sa United Nations Narcotics Commission. Kung gusto mong kontrolin ang supply, bakit mo pahahayaang magkaroon ng kompetisyon? Sa susunod nating sabwatan, makikita mong halos walang nagbago. Numero 13. Ayon sa DEA, ang 2.2 libra ng fentanyl ay may potensyal na pumatay ng 500,000 katao. Umabot ito sa higit 73,000 na pagkamatay noong 2022 lamang. Tanungin mo ang sinumang Amerikanong politiko, pulis o media, iisa lang sagot nila. Ipinupuslit ito sa lahat ng hangganan ng mga kartel ng droga mula Mexico at China. Madaling palusot ito, lalo na kung tumatanggap ka ng lagay mula sa totoong may sala. Sabi nga sa kasabihan, galing mismo sa loob ng bahay, nag-aalok pa ng lap dance. Yung huli, hindi yon patalinghaga, totoong nangyari yon. Isang executive ng Insys Therapeutics ang nagdala kay Dr. Paul Madison mula Chicago sa nightclub at binigyan siya ng lap dance. Kasama ito sa planong hikayatin siyang magreseta ng mas maraming subsys fentanyl spray sa kanyang mga pasyente. Bahagi ito ng mahigit $70,000 na ipinasa ng Insys sa Madison sa anyo ng pera at regalo para mapanatili siyang pangunahing tagapagreseta ng subsys. Pero ano nga ba ang subsys? Aerosolized fentanyl spray ito na mahigit 100 beses mas malakas kaysa morphine. Opisyal lamang na inaprubahan ng FDA ang gamot para sa paggamot ng mga pasyenteng may huling yugto ng terminal cancer na may matinding sakit na wala ng ibang gamot na nakakapagbigay ginhawa sa kanila. Tama, ang subsys ay iniinom lang kung naghihingalo ka na at matindi ang dinaranas mong sakit. Mahigit 700 na ang namatay mula 2012 dahil dito.
Iyan ang gamot na pinipilit ng INSYS na ipareseta ng mas maraming doktor kahit hindi opisyal ang gamit nito. Dahil sobrang nakaka-addict, kahit isang bagong pasyente lang ay nagdadala na ng pangmatagalang kitang nasa daan-daang libo sa INSYS. Kung hindi pa sapat na bastos para sa iyo ang lap dance, ibinunyag pa ng kasong kriminal laban sa mga kaduda-dudang gawain ng INSYS ang mas masahol pa. Isang rap video na ginawa nila para hikayatin ang mga doktor na magreseta ng mas maraming subsis. Ang video na Great by Choice ay nagpapakita ng dalawang ehekutibo ng INSYS na nagra-rap tungkol sa kanilang nakamamatay na gamot habang may isang performer na sumasayaw suot ang higanteng costume ng bote ng subsis. Kapansin-pansin, ang 1,600 micrograms na bote ang pinakamataas na legal na dosis. Ang INSYS ay tiyak na isa sa pinakamaingay at pinakanakakainis pagdating sa kanilang mga taktika ng panunuhol sa mga doktor, pero ginagawa lang naman nila ang ginagawa ng iba sa industriya. Ayon sa pagsusuri ng ProPublica noong 2019, mas madalas magreseta ang mga doktor ng gamot mula sa ilang pharma company matapos silang bigyan ng consulting fees. Malinaw na ang pakikipagsabwatan sa mga doktor ay paraan ng pagkita kahit kapalit ang pagtataksil ng mga doktor sa kanilang mga pasyente dahil sa 6 na digit na kita. Pero sa isang industriya na puno ng lihim na katiwalian, hindi lang iisa ang paraan para gawing minahan ng ginto ang karamdaman. Bilang 12, habang hirap ang lahat dahil sa pandemya ng COVID, labinsiyang kumita ang Pfizer ng $37 bilyong mula sa kanilang bakuna noong 2021. Opisyal na isa ito sa pinakamatagumpay na produkto sa kasaysayan, lalo na noong 2022. Bukod sa mas maraming gumamit ng bakuna, tumaas din ang kita dahil sa COVID-19 na tableta nilang Paxlovid. Nagtagumpay ito ng 70% sa paggamot ng malulubang sintomas ng mga nasa hustong gulang na vulnerable at tinamaan ng virus. Maganda itong pakinggan, lalo na't malaking tulong ito sa pagkontrol ng pandemya at malamang ay milyon-milyong buhay ang naligtas. Pero tulad ng sa korporasyon, laging may maliliit na detalye na umaasang di mo mapapansin. Pagdating sa mga maliliit na detalyeng yan, halos walang ibang mas napapahama kundi ang mga mahihirap na mamamayan ng mga umuunlad na bansa. Mabilis na itinuro ng organisasyong Global Justice Now na ang bakuna ng Pfizer ay ginawa sa tulong ng BioNTech. Ang kumpanyang Aleman ay nakatanggap ng €100 milyong na debt financing mula sa European Investment Bank at €375 milyong na grant mula sa pamahalaan ng Alemanya. Ito ang dahilan sa likod ng luma at nakakalungkot na biro tungkol sa industriya ng parmasyutiko. 2 beses nating binabayaran ang ating mga gamot. Kapag ang buwis natin ang ginamit sa pagdevelop ng mga gamot sa pamamagitan ng kontrata ng gobyerno, tapos kailangan pa nating magbayad ng mahal para makuha ang gamot na tinulungan nating kaunlarin. Isa itong bitag sa pananalapi kahit para sa gitnang uri sa Amerika, lalo na sa pinakamahihirap sa Global South. Ayon sa kinatawan ng Global Justice Now, dapat sana'y nagdala ng revolusyon sa COVID response ang pagdevelop ng mRNA vaccines. Pero hinayaan nating itago ng Pfizer ang mahalagang impormasyong medical na ito mula sa karamihan ng mundo habang niloloko ang mga papublikong sistemang pangkalusugan sa pamamagitan ng napakataas na patong sa presyo. Nagbenta ang AstraZeneca ng bakuna ng mas mura habang sinabi ng Moderna na hindi nito ipatutupad ang proteksyong patente sa sarili nitong bakuna. Ibig sabihin, sa mga hindi pinalad na lugar, pwedeng gumawa ng mas murang generic na bersyon upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga pasyente. Hindi ito ginawa ng Pfizer dahil bakit nila gagawin yon? Ngayon, dahil napakaraming pera ang nakalatag para lang kunin nila, ito na ang pinaagarapal na anyo ng pandemic profiteering. Parang pumapayag kang tumulong magligtas ng tao mula sa nasusunog na gusali pero kung maglalabas din sila ng pera. Mas garapal pa ang mga gawain. Tulad nito noong krisis ng COVID, labinsiyam gaya ng malalaking kumpanya ng gamot na kinimkimang kita mula sa mga prepaid na bakuna na kinansela. Ito yung klase ng kawalang hiyaan na nabubuo lang kapag mayaman ka at konektado ka sa mga tao, kaya alam mong hindi ka kailanman haharap sa anumang seryosong kaparusahan. Ang pinakamasaklap sa ganitong uri ng sabwatan na inuuna ang kita kaysa sa pasyente ay hindi lang ito ang tanging pagkakataon na ginawa ito ng Pfizer. At para sa mas nakakatakot at nakamamatay pang sakit kaysa COVID, 19 ginawa rin nila ang pareho ring mga madayang taktika sa mga gamot para sa mga taong may AIDS, tulad ng gamot na Rescriptore. Noong 2003 umatras ang Pfizer sa isang kasunduan na sana'y magpapamura ng gamot para sa mga tao sa mahihirap na bansa na pinipinsala ng HIV at AIDS dahil lang hindi sapat ang kikitain nila. Pero di tulad ng sangkot sa susunod na totoong pharma conspiracy, masasabi mo kahit paano na hindi sila nakipagsabuatan sa mga mamamatay taong nagsagawa ng genocide. Number 11. Ang Tanabe Pharma Corporation ay isa sa pinakamalalakas na pharmaceutical company sa Japan na nagmula pa noong 1678. Tama, halos 350 taon na ang kumpanyang ito.
Dahil sa tagal nito mga pagsasanib, pagbabago ng pangalan at sa katotohanang tila palaging may masamang reputasyon ang mga pharmaceutical na kumpanya, ilang beses na rin itong nagpalit ng pangalan. Hanggang 2025 kilala ito bilang Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Bago yon, dumaan ito sa iba't ibang pangalan kabilang ang Mitsubishi Tokyo Pharmaceuticals at Wellpide Corporation na nagsanib noong 2001. Ang tunay na paksa ng interes dito ay ang Wellpide Corporation. Ang kumpanyang iyon ay nabuo noong 1978 mula sa pagsanib ng Yoshitomi Pharmaceutical Industries Limited at Green Cross Corporation. Hindi rin ligtas ang Green Cross Corporation sa iskandalo. Nung huling bahagi ng dekada, 80 naging sanhi sila ng HIV sa halos 3,000 gumamit ng kontaminadong produkto nilang dugo. Alam ng delikado ang teknolohiya, ngunit inilabas pa rin ito. Pero maaari ka bang umasa ng iba kung isa sa mga nagtatag nito ay isa sa pinakamalupit at sadistang kriminal ng digmaan sa ating panahon? Tama. Si Masaji Kitano ay isa sa mga nagtatag at siya rin ang pangalawang komander ng Unit 731, isang unit ng pananaliksik sa chemical at biological na digmaan. Sila ay gumawa ng malulupit na krimen laban sa mga Tsino tulad ng sadyang pagbigay ng frostbite para pagmasdan ang epekto nito sa katawan. Ginamit nilang test dummy ang buhay na tao para sa rifle, bayoneta at eksperimento. Binuksan at pinuputol ang katawan ng gising na pasyente, sinadyang hawaan ng syphilis, salot at pinilit magbuntis ang mga babae. Pinagutom, dinurog, pinilay at tinurukan ng dugo ng hayop ang mga tao. Kung isa-isahin pa ang lahat ng ginawa nila sa unit, 730, isa mauubos ang video na ito. Isa sa mga pinuno ay nakaligtas ng walang parusa, naging tagapayo sa programang Pandigma ng Amerika at tumulong magtatag ng Green Cross. Alam natin na hindi lang isa ang miyembro ng malupit na unit sa grupo. Si Ryoshi na ito ay malapit ding sangkot sa Green Cross. Hindi lang siya sangkot sa kalupitan ng Unit 731, kundi tumulong din sa pagtatakip ng gobyerno sa kanilang mabibigat na krimen pagkatapos ng digmaan. At ang pinaka nakakatakot na bahagi ay nagtagumpay ito. Isipin mo na lang ito ng ganito. Malalaman mo na sina Heinrich Himmler at Eichmann ay namatay sa katandaan at naging bahagi pa ng board ng Pfizer. Tulad ng malalaman mo, hindi na bago ang Big Pharma at mga hindi ethical na eksperimento sa tao. Numero 10. Babalik tayo muli sa Pfizer na may mahabang listahan ng mga kaso pagdating sa napakasasamang sabuatan sa larangan ng parmasyutika. May legal nang napatunayang bilang ng mga namatay sa kasong ito. Noong 1996, isang nakakatakot na epidemya ng meningitis ang sumalanta sa Nigeria na may halos 110,000 kaso at halos 11,700 namatay. Nag-ambat ang pandaigdigang komunidad, publiko at pribado para tugunan ang krisis. Isa sa mga organisasyong iyon ay ang Pfizer na nakakita ng pagkakataong makapatay ng 2 ibon sa isang bato, ngunit sa kasamaang palad, mas marami pa silang napatay. Pinili ng Pfizer ang pagputok ng meningitis bilang tamang panahon para subukan ang gamot nilang Trovan sa clinical trial. Naaprubahan na ito ng FDA para sa matatanda pero hindi pa nasubukan sa mga bata sa kanluran dahil sa malinaw na dahilan. Ang mga batang Nigerian na walang ibang option ay mas ligtas gawing guinea pig. Baka may gumaling pa sa kanila, panalo raw sa teorya. Pero sobrang hindi ethical ang ginawa ng Pfizer sa mga pagsusuring ito at masasabi ng iba na tahasang kasamaan yun. Hindi nila binigyan ng may kaalamang paintulot ang mga magulang ng mga batang binigyan ng Trovan at hindi sinabi na experimental pa lang ang gamot. Isinagawa nila ang mga eksperimento sa mga ospital kung saan ang Doctors Without Borders ay gumagamot ng mga pasyente gamit ang mga napatunayan at lehitimong paraan. 200 batang binigyan ng Trovan, 11 ang namatay dahil dito. Marami pa ang nakaranas ng matinding epekto dahil ng hirap magsalita at makarinig, pagkabulag, pagkasira ng atay, pagkaparalisa at sakit sa nerbiyos. Sinabihan ang mga magulang na may pag-asang gumaling pero naiwang may kapansanan ang kanilang mga anak sa drug trial ng malaking kumpanyang parmasyutiko sa Amerika. Maraming Nigerian ang turing dito bilang tuwirang atakeng pampolitika laban sa karamihan ng Muslim sa bansa mula sa kanluran. At kung hindi pa sapat ang insidenteng ito, nagdulot pa ito ng matagalang pagdududa sa bakuna sa maraming bansa sa Afrika. Noong 2022, 23% lang ng mga tao ang nabakunahan sa buong kontinente. Ang nakamamatay na pagsubok ng Pfizer ay isa sa mga dahilan kung bakit mababa ang bilang ng nababakunahan kumpara sa herd immunity threshold. Naranasan lang ng Pfizer ang masamang balita sa media at umano'y pag-areglo sa labas ng korte. $75 milyong sa lokal na estado at tig-175,000 sa 4 na pamilya ng mga batang namatay noong 2009. Katumbas lang yon ng parang rounding error sa kanilang taon ng kita. Mahal ang gamot pero kailangan ito.
Pero paano kung isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mahal ang gamot ay dahil isa lang itong malaking kasinungalingan? Bilang siyam, kung gusto mong makahanap ng buhay na simbolo ng lahat ng kinamumuhian ng publiko tungkol sa malalaking kumpanya ng gamot, wala nang mas higit pa sa kilalang tinatawag na Pharma Bro, si Martin Shkreli. Naging balita siya noong 2015 nang bilhin ng Turing Pharmaceuticals ang Daraprim na kapagliligtas buhay na gamot sa toxoplasmosis. Pagkatapos, tinaasan niya ang presyo mula $13 at 50 sentimo bawat tableta hanggang $750. Isa ito sa pinakawalang hiya at sakim na gawain ng mga kumpanya kahit sa industriyang puno ng ganito. Upang tuligsain si Shkreli, mga binatilyo sa Australia, gumawa ng aktibong sangkap ng gamot sa maliit na bahagi lang ng presyo. Ang eksperimento nila sa silid-aralan ay nakagawa ng 0.13 onsa ng pyrimethamine sa halagang $20 sa US. Ang parehong dami ay aabot ng hanggang $110,000. Pero hindi yon pumigil kay Shkreli maging simbolo ng masasamang ugali ng napili niyang industriya. Sabi niya, ang mas mataas na presyo na ginagamit niya ay kailangan para sa inobasyon dahil sa mataas na gastos ng pananaliksik at pag-unlad o R&D. Hindi totoo yan. Yan ang sentro ng sabuatan. Gusto ng pharma companies na palakihin ang sinasabing gastos sa R&D. Binibibigyan sila nito ng pagkakataon na taasan ng presyo ng kanilang mga gamot sa bandang huli. Mas mababa ang gastos nila sa R&D kaysa sinasabi, kadalasan isang katlo lang ng R&D ang ginagastos kumpara sa marketing ng parehong gamot. Ayon sa ulat ng Public Citizen na RD Myths, The Case Against the Drug Industry's RD Scare Card, ang malalaking kumpanya ng gamot ay gumagastos lang ng ikalima ng kanilang sinasabing R&D gastos. Kadalasan, ang mga gastusing ito ay galing sa buwis ng mamamayan. Noong 1975, ang mga siyentipikong pinundohan ng nagbabayad ng buwis sa US ang nagsagawa ng hindi bababa sa 55% ng mga projektong pananaliksik na nagresulta sa pagkakatuklas at pagdevelop ng 5 pinakamabentang gamot ayon sa datos mula sa National Institute of Health. Sinasabi ng malalaking kumpanya ng parmasya na $2.6 bilyong ang kailangan para mailabas ang isang gamot sa merkado, ngunit ito ay matinding pagmamalabis. Nakabatay ito sa isang lubhang depektibong pag-aaral ng Tufts Center for the Study of Drug Development, di-check ang laki ng sample at mga ginamit nilang paraan ng pananaliksik. Ipinakita ng mga independenteng pag-aaral na ang median na gastos para sa isang matagumpay na clinical trial phase ay malamang na nasa humigit kumulang $19 milyong lang. Maliit lang ito kumpara sa kabuang kapitalisadong halaga ng pipeline na ipinagmamalaki ng malalaking kumpanya ng parmasya at umaasa silang hindi mo ito susuriing mabuti. Ang pagsisinungaling sa sariling gastos para pataasin ang presyo at tubo ay isang kasuklam-suklam na taktika. Nagiging delikado kapag nagsisinungaling ang malalaking kumpanya ng parmasya para hikayatin kang uminom ng gamot na hindi mo talaga dapat inumin. Numero 8, alam natin na may side effect ang mga gamot at kadalasan mas malala ang sakit, mas malala rin ang epekto ng gamutan. Ang sinumang umiinom ng gamot ay tumatanggap ng isang panganib na batid nila, pinipili kung mas gugustuhin nilang tiisin ang mga sintomas ng kanilang sakit o harapin ang posibleng panganib ng pag-alis ng mga sintomas na yon, lalo na kung tapat naman talaga ang mga kumpanya ng parmasya tungkol sa mga panganib na yon. Ganyan din ang nangyari kay Merck at sa Vioxx, gamot kontra pamamaga. Ayon sa Union of Concerned Scientists, CP, gumamit si Merck ng mga maling pamamaraan na may kinikilingan sa mga naunang napagpasyahang resulta upang palakihin ang positibong epekto ng gamot. Hindi ito ang tamang taktika, lalo na kung buhay ng tao ang nakasalalay. Nilabag ni Merck ang mahalagang prinsipyo sa tamang pagsubok ng gamot. Matapos ikumpara ang Vioxx sa naproxen, maling sinabi ng mga ehekutibo na may natatanging cardioprotective effect ang naproxen. Anong datos ang tinatago nila sa ganitong panlilin lang ng kumpanya? Maaring dahil napatunayan ng nagpapataas ng panganib na humigit kumulang 400% ng atake sa puso ang Vioxx sa mga pasyente. At pagkatapos, nandyan pa ang gamot laban sa arthritis na Celebrex mula sa ating mga kaibigan sa Pfizer. Malamang na parang biyaya ito para sa mga taong tumatanggap nito. At sa loob ng ilang panahon, isa talaga ito sa pinakakumikitang gamot ng kumpanya. Noong 2012, lumabas na pinipili lang ng Pfizer ang datos para magmukhang mas ligtas ang gamot kaysa sa totoo. Kahit may mga namatay na dahil sa Celebrex, kaugnay ng ulcer at atake sa puso mula 1,900 at 79 maling ipinakita ang mga ito bilang mga pambihirang kasong hindi dapat gaanong pagtuunan ng pansin.
Nahuli ang mga ehekutibo na nagkakasabwat sa email para siguraduhing mapalabas ang datos sa pinakamagandang paraan. Kinailangan nilang magbayad ng mahigit $100 at $64 na milyong para ayusin ang isang class action lawsuit ng mga mamumuhunan pagkatapos ng insidente. Pinilit din sila ng FDA na itigil ang pagpupromote ng Celebrex sa lahat ng anyo nito sa publiko kahit na teknikal na pinapayagan pa rin itong manatili sa merkado. Baka di ka na rin magulat marinig na ang malalaking kumpanya ay binabaluktot ang katotohanan para sa pera at buhay ng tao ang nagiging collateral damage. Baka magulat ka sa isa sa lihim na teknik ng sabwatan kung paano nila ito nagagawa. Numero 7. Kailan ka huling nakarinig ng malaking pagsulong sa medisina sa balita? Isang gamot o paggamot na nagbabago ng pananaw at nagtutulak sa medisina sa bagong direksyon. Kung hindi mo maalala ang isa mula COVID, hindi ka nag-iisa dahil mas pinipili ng malalaking kumpanyang parmasyutiko na mag-invest sa Me Too na gamot kaysa sa mga bago. Tinatawag ding follow-on drugs. Ito ay mga gamot na halos kapareho ng naunang gamot pero may kaunting pagbabago. Ang Me Too drugs ay may benepisyo mula sa maliliit na pagpapabuti sa orihinal na gamot at pagbibipay ng mas maraming pagpipilian para sa pasyenteng may natatanging pangangailangan. Kahit hindi maliit na issue ito, may mga kritiko na nagsasabing ang Me Too drugs ay parang malaking linta sa industriya ng parmasyutika. Isa sa mga batiko sa Me Too drugs ay ang pag-agaw sa pondo ng pananaliksik at pagpapaunlad para sa mga gamot na nagpapalawak lang ng linya ng produkto ng Big Pharma. Nakakabahala ang mga datos. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang bahagi ng produksyon ng gamot na napupunta sa Me Too drugs kaysa sa makabagong medisina. Mahigit 60% ng gamot sa essential list ng World Health Organization ay Me Too drugs. Nakakabahala ito para sa mga mananaliksik ng antibiotic dahil sa patuloy na banta ng antibiotic-resistant na impeksyon. Kailangan ng tuloy-tuloy na pagbabago upang manatiling nangunguna. Pero hindi pa ito ang pinakamapanlinlang na taktika ng Big Pharma para masiguradong malaking kita sa gamot. Numero 6, mga patent. Sila ang dahilan kung bakit nagawang magtaas ng presyo ng Pfizer sa kanilang mga bakuna at kung bakit nagawa ni Martin Shkreli na magtaas ng sobra-sobrang presyo sa Daraprim. Ang problema para sa Big Pharma, hindi pang matagalan ng mga patent. Karaniwan, 14 na taon lang ang bisa nito. May ilang pag-aaral na nagpapakita na ang mga generic na bersyon ng mga gamot na wala na sa patent ay maaaring maging hanggang 75% na mas mura. Kaya kung gusto ng Big Pharma na mapanatiling mataas ang presyo ng kanilang mga gamot, kailangan nilang humanap ng paraan para artipisyal na mapahaba ang bisa ng kanilang mga patent lampas sa natural nitong takdang panahon. Tinatawag ang teknik na ito na evergreening. Iba na ang tingin mo sa Big Pharma pagkatapos mong malaman ito. Napakasimple pero mapanlin lang. Patuloy na humihingi ng bagong patent ang mga kumpanya para sa mga napakaliit na pagbabago sa orihinal na gamot. Halimbawa, magdadagdag sila ng bagong sangkap gaya ng Me Too drugs na pinag-usapan natin kanina o kaya ilalabas ito sa ibang dosage o paraan ng pag-inom tulad ng mula iniksyon gagawing inhalant o tableta. Sa loob ng kanilang kumpanya, tinatawag ng Big Pharma ito na life cycle management. Pero kung magiging tapat, mas bagay na tawagin itong price management. Kahit pa-questionin ng mga patent, ayos lang sa mga kumpanya. Habang gumagastos sila sa legal na laban, patuloy pa rin nilang naibebenta ang gamot sa presyong protektado ng patent. Malamang, nagawa na ng accounting department nila ang pagsusuri ng gastos at pakinabang. Maliit lang ang legal na bayarin kumpara sa kinikita nila habang tumatagal ang mga laban. Ayon kay Dr. Joel Lexin, professor sa School of Health Policy and Management ng York University sa Toronto, kapag ina-evergreen mo ang isang bagay, hindi mo talaga hinahanap ang malaking benepisyong therapeutic. Nakatuon ka sa ekonomikong benepisyo ng kumpanya. Bukas na lihim ang evergreening. Legal pero masamang paraan na nakakasama sa mahihirap at may sakit, pero nakakatuwa sa mga shareholder ng kumpanya. Paano naman ang mga pagkakataong ang siyensya ay lumalaban sa interes ng malalaking kumpanya ng gamot at tinatago nila ito? Numero 5. Masasabi mo pa bang sabuatan kung walang masamang puwersa ng korporasyon na nagbabanta sa whistleblower para manahimik? Iyan ang nangyari kay Dr. John Buse nang matuklasan niyang nagdudulot ng sakit sa puso ang Avandia, gamot sa diabetes ng GlaxoSmithKline sa mga pasyente habang isinasagawa ang clinical trials. Noong 1979 nagtatrabaho si Dr. Buse sa Universidad ng North Carolina nang madiskubre at ilathala niya ang kanyang natuklasan. Dahil dito, agad nagbanta ang GlaxoSmithKline ng kasong legal na maaring sumira sa karera at pinansyal ni Dr. Buse. Walang paraan para legal na makipagsabayan ang isang taong sumasahod lang bilang mananaliksik sa higanteng kumpanya ng gamot. Dahil sa matinding banta, napilit ang pumirma si Buse sa liham ng kumpanya na nagdiskredito sa kanyang natuklasan.
Ayon sa kanila, ang datos ay labas sa konteksto at kailangan pa ng masusing pag-aaral bago mag-conclude. Ngunit pinatunayan ng mga sumunod na pag-aaral ang sinabi ni Buse. Talagang napakadelikado ng Avandia. At dahil dito, inatasan ng FDA ang pagpapabalik ng lahat ng Avandia. Noong 2010 alam ng GlaxoSmithKline na nakakasira ng puso ang gamot nila, ngunit itinago nila ito ng 11 taon dahil sa kita. Sino ang nakakaalam kung ilang buhay ang sinira nila habang kumikita ng milyon-milyon o bilyon-bilyon? Parang bangumot ang mga ganitong pagtatakip, pero may mas nakakatakot pang totoong produktong inilabas sa mga tindahan. Pang-apat, narito ang dalawang salita na hindi talaga dapat magkatabi, baby powder at asbestos. Pinagsama ng higanteng Amerikanong kumpanya na Johnson ang dalawa at itinago ang katotohanang alam nilang pumapatay ito ng tao sa loob ng mga dekada. Lumabas ang ulat ng mesothelioma, isang bihira at agresibong kanser sa mga babaeng walang asbestos exposure sa trabaho. Kaya nantaka ang mga tao kung ano ang pagkakapareho nila dito. Ilan lang ang mag-aakala na ang salarin ay ang talc na kontaminado ng asbestos maliban kay Johnson mismo. Sa hindi bababa sa 3 pagsusuri ng 3 magkaibang laboratorio mula 1972, 1975, natuklasan nilang may asbestos sa kanilang talc pero itinago nila ang mga resulta. Sobrang nakakasuka ang epekto nito sa tao. Mahigit 11,000 katao ang nagsasabing talcum powder ng Johnson ang sanhi ng kanilang kanser. Kasama dito ang libu-libong kababayhang may malalang ovarian cancer. Marami sa kanila ay nalantad pa noong sanggol dahil sa kasakiman ng mga malalaking kumpanya ng gamot. Sa wakas, nabigyan ng hustisya ang mga biktima ng malalaking kumpanya ng gamot. Inutusan si Johnson magbayad ng $40 milyong sa mga nagkakanser dahil sa kontaminadong talc. Para malampasan yon, kailangan mo ng totoong malalang bagay. Tulad ng ebidensya na isang umiiral pang kumpanya ng gamot ay naging bahagi ng pinakamasasamang krimen ng mga Nazi. May balita kami tungkol dito. Pang-atlo, tulad ng Green Cross Corporation ng Japan, ang buyer na gumawa ng aspirin at iba pang sikat na gamot ay isang napakatandang kumpanya. 162 taon na ito kung eksakto. Tulad ng Green Cross Corporation ng Japan, nagtagumpay ang buyer sa medisina sa tulong ng alyansa sa ilang notorious na kriminal ng digmaan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi lang ito tungkol sa malaking kumpanyang tahimik na sangkot sa Nazi dahil nag-operate sila sa Germany noon. Ang buyer, bilang bahagi ng IG Farben conglomerate, ay aktibong lumahok sa ilang sa mga pinakamatitinding kalupitan na ginawa ng mga Nazi. Lahat ng ito ay para lang payamanin ang kanilang sarili. Nagbayad sila ng retainer kay SS Dr. Helmut Wetter para subukan ang Rutenol at iba pang gamot sa mga bilanggo sa Auschwitz, Dachau at Gusen concentration camps. Si Wetter ay napakasama at matapos ang digmaan ay nilitis at binitay ng mga Amerikano dahil sa kanyang mga krimen. Tinuluman siya ni na Edward Wirth at Friedrich Andres na sumubok ng buyer na gamot sa mga babaeng sinadyang inihawahan ng tuberculosis at diphtheria sa Birkenau Cell Block 20. Karaniwan na sa kanila na gawing parang eksperimentong daga ang mga inosenteng tao. Mas malawak ang partisipasyon nila sa IG Farben lalo sa pangangasiwa sa sapilitang paggawa ng mga Hudyo sa mga pabrikang Nazi. Interesado ang buyer sa chemical na pabrika sa Auschwitz. Personal itong binantayan ng mataas na opisyal ng buyer at posibleng gumawa ng chemical para sa gawaing parmasyutiko ng buyer. Noong 1995, humingi ng paumanghin si Helga Weymeyer, CEO ng buyer, sa papel ng kumpanya sa eksperimento sa tao at sa pilitang paggawa ng Holocaust. Ipinapakita ng video na maraming parmasyotikong kumpanya ang may madilim na nakaraan, ngunit sinasabing inayos na nila ang kanilang gawain at tinanggal ang mga lihim. Na yon, kung may nagawang masama, aksidente lang naman yun, di ba? Maliban na lang kung. Number 2, isa sa pinakamapanganib na parmasyotikong kumpanya ay ang Purdue Pharma na pagmamayari at pinapatakbo ng pamilyang Sackler. Sila ang utak sa likod ng opioid epidemic sa Amerika at posibleng responsable sa mas maraming pagkamatay kaysa pinagsama-samang serial killer sa nakalipas na 200 taon. At lahat ng yan ay dahil sa isang gamot, ang OxyContin. Ipinakilala ito bilang digaanong nakaka-addict na alternatibo sa ibang painkiller. Pero alam ng Purdue na hindi totoo yon. Alam nilang dinudurog at sinisingot ito bilang delikadong droga. Wala silang pakialam dahil may pera silang kikitain. Walang pakialam kung ilan ang kailangang mamatay para kumita. Natuklasan ng The New York Times ang dokumento ng Department of Justice na nagpapatunay na alam na ng Purdue ang recreational use ng Oxy mula pa noong 1996.
Noong unang bahagi ng 1900 at 1999, sumulat si Howard R. Udell, General Counsel ng Purdue Pharma, sa isa pang opisyal ng kumpanya at sinabing, nakakuha na tayo ng sanggunian tungkol sa pang-aabuso ng ating opioid na produkto sa internet. Sa publiko, sinabi nilang kabaliktaran habang agresibong inia-advertise ang tableta. Noong 2007, umamin ang Purdue sa maling pag-label ng gamot. Pero sa mga panahong iyon, wala na talagang makakapigil. Daan-daang libo na ang namatay dahil sa opioid epidemic. Mahirap hindi isisi ang lahat sa malupit, sakim at masamang sabwata na ito. Kahit masama pakinggan, may isa pang ebidensya ng kanilang kasalanan. Una, kahit may ethical na alalahanin, mukhang ang biotech at gene therapy ang magiging kinabukasan ng medisina sa maraming sakit. Parang science fiction, pero kung may sapat na pondo para sa pananaliksik at pagunlad, posible itong mangyari balang araw. Pwedeng tuloy ang gumaling ang tao sa sakit, hindi lang mga sintomas ang ginagamot. Dahil dito, napansin ito ng ilang malalaking pangalan. Nang pinag-iisipan ng Goldman Sachs ang pag-invest, tinanong nila, pangmatagalang modelo ba ng negosyo ang pagpapagaling sa mga pasyente? Ito ay aktual na CP mula sa ulat sa biotech ng Goldman Sachs. Bahagi ito ng mas mahabang CP mula sa analyst na si Salvin Richter. Ang ganitong paggamot ay may ibang pananaw sa paulit-ulit na kita kumpara sa pangmatagalang therapy. Mahalaga ito para sa pasyente at lipunan, ngunit nagdudulot din ng hamon sa mga gumagawa ng gamot na nais ng tuloy-tuloy na kita. Upang gawing simple ang lahat ng business jargon na yan, ang ibig sabihin lang talaga ni Richter ay, bakit mo hahayaang bilhin ng mga tao ang kanilang kalusugan kung maaari mo naman silang pilitin na upahan ito? Pareho lang itong tusong taktika ng negosyo tulad na sa streaming at live service games. Pero buhay mo na ang nakataya, hindi lang aliwan o pera mo. Kung ito nga ang hayagang sinasabi nila, paano pa kaya ang mga tinatago? Gusto mo pa ba ng iba pang kahindik-hindik na chemical? Tingnan mo kung ano ang epekto ng fentanyl sa katawan mo o panoorin mo na lang.